mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Stranded sa baha. Maraming pasahero at motorista mahigit 5 oras ang tinis sa traffic sa NLEX. Mga sasakyang nalubog sa baha, iniwan na lang. Sa sobrang traffic, meron ng mga rumakit. May mga nagtinda na ng instant noodles at biskwit sa expressway. Matinding baha sa Metro Manila. Isinisi ng MMDA sa mga baradong pumping station. Mga estero, tinapunan ba naman ng ref at sofa? Mga abangers. DILG Secretary Remulla, binigyan ng kapangyarihan ng PBBM na magdeklara ng walang pasok. Probinsya ng Cavite, isinailalim na sa state of calamity. Low pressure area na naging bagyong Dante, hindi maglalandfall pero magpapaulan hanggang weekend. At eto na nga, kilalanin ang isa pang vibe jock na makaka-vibe natin sa inaabangang pinakamalaking music countdown dito sa TV5. Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa bunsod ng pananalasa ng habagat. Kaya naman nanatiling nakabantay ang News 5 sa frontline ng mga balita. Para sa mga babiyahe kahit maulan, ihahatid ni Mayan Los Baños ang update sa NLEX. Sa Marikina River na taas-baba ang level ng tubig, minomonitor naman ni Gerard de la Peña. Nasa mga binahang lugar naman, sina Dave Abuel sa Rodriguez Rizal at Gary De Leon sa Bacoor, Cavite. Sa Metro Manila naman, nakabantay sina JC Cosico sa Quezon City, Ian Suyu sa Las Piñas, Yana Pascual sa Parañaque. Nasa Caloocan naman si Amy Atienza, habang si Marymon Reyes ay nasa Maynila. Dito naman sa studio, makakasama natin ang weather frontliner na si Alvin Pura. Bukod sa habagat, ihatid niya rin ang update sa bagong bagyong Dante. Alamin natin yan mamaya. Tumaas muli ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Sa ilang lugar, umabot hanggang leeg ang taas ng tubig. Live mula sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta na ang panahon dyan? Julius, Cheryl, sa ngayon nga ay pabugso-bugso pa rin yung ulan dito nga sa ating area sa Quezon City, no? Pero sa ngayon nga ay hupa na yung baha rito. Pero heto at naglitawan naman yung mga basura dyan sa railings sa ilalim po nitong skyway. Karamihan dyan mga plastic at basura at putik din po ang iniwan ng baha sa iba pang lugar dito sa QC. Kagabi, abot sa second floor ng bahay ang baha dito sa Sapamanay Village sa Barangay Fairview sa Quezon City. Kaninang umaga, abot 20 na lang ang tubig na may kasamang putik at basura. Dito naman sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, kagabi nagbabangka pa. Kanina, bahagyan ng humupa ang baha. Pero makalipas ang ilang oras, tumaas ulit ang tubig na meron ulit kasamang basura. Galing yan sa mga bahay-bahay. Karaniwan dito, tinatapon na rin ng mga bahay na malapit dito, tinatapon na rin, pinaanod na nila sa baha yung kalat nila eh. Ganun po, parang nagkulang na po tayo ng disiplina. Sa Barangay Gulod sa Novaliches, kita sa CCTV ang pagtaas ng tubig bandang alas 6 kagabi. Mula gutter deep, naging abot tuhod ito. Pagkalipas ng 3 oras, abot liig na ang baha. Nakabangka na ang mga rescuer. Sa Santa Lucia Parish sa Novaliches, pansamantalang nanatili ang daang-daang lumikas. Mas gustuhin ko na iwanan lang yung bahay namin ng mga anak ko. Kesa mag-stay kami doon, tapos matatrap ng kami like Ondoy. Ayaw ko na po maulit yun.
Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakaapekto sa pagbaha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Commonwealth Avenue ang ilang proyekto ng gobyerno, gaya ng ginagawang MRT-7. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. Panawagan pa sa mga residente maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nailabas mo na lahat. Sa update ng Quezon City LGU ay umabot na nga sa higit 10,000 families o 35,000 individuals ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers dito sa lungsod. Meron din pong 4 na bata na napaulat na nawawala at ang isa po dyan ay natagpuang patay sa Navotas. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Abot dibdib ang ilang lugar sa Parañaque dahil sa magdamag na pag-ulan. Sa tindi niyan, halos lubog sa tubig ang unang palapag ng mga bahay roon. Live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda. Ilang lugar pa rin sa Parañaque ang hanggang ngayon ay binabaha. Kaya naman pahirapan para sa mga commuter ang bumiyahe. Ang ilan sa kanila, nag-aabang ng mga rescue truck na ipinalilibot ng Parañaque LGU. At ako mismo kanina, binaybay mula SM Sucat hanggang Clarmen Village at nasaksihan nga ang perwisyo na inabot sa mga motorista. Paswimming-swimming ang residenteng yan sa abot dibdib na baha sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque. May dala-dala siyang alak. Habang ang mga kasabay niyang lumulusong, buhat ang kani-kanilang bisikleta para hindi mabasa. Halos lubog na sa tubig ang entrance ng isang mall. Tanging mga malalaking sasakyan na lang ang nakakadaan dyan. Nandito pa rin tayo ngayon live sa may tapat ng SM Sucat sa Parañaque City. At ayan, kanya-kanyang sakay na yung mga stranded commuters sa mga truck na dumadaan dito. So tingnan natin yung sitwasyon. Nakasakay din ako sa truck. Kanya-kanyang discounter, ibang mga residente, nag-aalok ng padjak. Pero 200 pesos yan per head. So, ako na lang yung nagpaiwan dito sa loob ng bahay namin. Ang residente namang si John Paradise, ibinahagi ang kuha mula sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Moonwalk. Lagpas tao na raw ang tubig, kaya inuna niyang palikasin ng pamilya. Halos 4,000 residente ang lumikas sa Parañaque. Ang ilan, kagabi pa lumikas mula nang mag-anunsyo ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Paalala ng Parañaque LGU, kung may iwasan na huwag nang lumusong sa baha lalo na kung may sugat para iwas leptospirosis. Kung kinakailangan naman, may mga libreng gamot panlaban sa leptospirosis sa mga health centers ng lungsod. Sa ngayon, naka-standby ang kanilang rescue team. Cheryl, sa gayon, naglibot ang DPWH at Parañaque LGU sa lugar para nga i-check yung mga drainage at baha pa raw sa ilang barangay gaya ng Baclaran, Valley 2 at Multinational Village sa Gate 1. Dito sa likod ko, buhos pa rin ang ulan sa La Huerta Bridge sa Parañaque City pero passable pa rin naman any types of vehicle. Cheryl. Maraming salamat, Yeda Pascual. Okupado pa rin ng baha ang ilang kalsada sa Camanava area. Kaya naman hindi pa rin ito madaanan. Live mula sa Navotas City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kamusta dyan? Julius, dito sa Camanava, lalo na sa bayan ng Malabon, ay talagang pabugso-bugso ang ulan at talagang pahirapan pa sa paglabas-pasok ang mga sasakyan, pati na rin ang mga residente. Sa bayan ng Malabon, halos wala nang labasan ng bahay ang mga residente. Kahit kasi tumigil na ang ulan, aabot pa rin ng tuhod ang bahang kanilang nararanasan. Hindi na rin passable para sa mga sasakyan ang daan dito. Sa Caloocan, nakunan sa video ang pag-rescue ng mga otoridad sa mga residenteng apektado ng baha sa Barangay 165. Sa ngayon, kalmado na ang sitwasyon sa lungsod ng Caloocan. Sa Navotas, may isang truck ng basura ang hindi makadaan sa taas ng tubig, kaya naantala ang pagkolekta ng basura. Pasado alas 10 ng umaga kanina, abot tuhod ang level ng tubig sa bayan ng Navotas. Kaya ang ilang mga residente, no choice kundi lumusong na sa baha.
Doble ingat lang din daw sila dahil bukod sa panganib sa kalusugan, malakas ang alon na dala ng mga dumadaang sasakyan sa lugar. Nananatili namang nakantabay ang local government unit ng Navotas, maging ang mga volunteers nito. Unti-unti na rin naman itong humupa, bandang 1:00 ng hapon dahil sa pagtigil ng ulan. Sa Valenzuela, nagkaroon naman ng service operations ang Philippine Coast Guard para sa mga kapatid nating na kinakailangang magtrabaho at pumasok sa trabaho. Julius, sa ngayon nga ay napakahangin, hindi pa rin tumitigil ang ulan, do nagkaroon ng mga oras na talagang tumigil, naranasan ng Malabon ng clear skies at humupa nga ang baha. Pero so far, merong areas pa rin dito, katulad na lang ng Barangay San Agustin, kung saan naranasan pa rin nila ang gutter deep na pagbaha dito sa area ng Malabon. Sa ngayon, abangan pa natin kung ano nga ba ang mangyayari sa Malabon. Pero so far, nabalitaan na rin natin na suspendido nga ang face-to-face classes para sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, pati na rin ang trabaho sa tanggapan ng gobyerno. Julius? Maraming salamat, Amy Atienza. Susunod, mga residente malapit sa Marikina River hindi raw uuwi hanggat hindi tumitigil ang ulan. Wala na ngang baha sa ilang lugar sa Rizal pero grabe naman ang putik. At sofa, ref at iba pang basura nahakot sa mga estero. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kahit bumaba na ang tubig sa Marikina River at humupa na ang baha, ayaw pa rin umuwi ng ilang evacuee. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong update dyan? Julius, alam mo sa pag-iikot namin kanina ay wala na kaming nakitang baha sa malaking bahagi ng Marikina. Pero marami pa ring mga residente na nananatili sa mga evacuation center matapos silang lumikas nang tumaas ang tubig mula dito sa Marikina River. Pasado alas 10 kagabi nang tumunog ang alarm sa Marikina River, hudyat na umabot na sa 18 meters o pinakamataas na level ng tubig. Pinalikas agad ang mga residenteng malapit sa ilog, lalo't binahagad ang ilang lugar sa lungsod. Kaninang umaga, ganito na ang itsura. Unti-unti nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Humupa na rin ang baha. Sa kabila niyan, marami pa ring residente sa mga evacuation center ang ayaw umuwi dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan. Gaya ni Menchi Ramos na nananatili ngayon sa Santo Niño Elementary School. Sanay na. Hindi ba kayo napapagod na gano'n? Napapagod, kaya lang wala magawa. Siniguro naman ng LGU at DSWD na may sapat na makakain ng mga evacuee. Nabigay rin ng mga gamot ang DOH, gaya ng pang-iwas leptospirosis. Ayon sa Marikina LGU, mabilis bumaba ang baha sa kanilang lugar dahil sa ginawang dredging sa Marikina River. Pinalalim natin at pinalapad yung ilog. Nilalagyan na ng slope protection. So para hindi gumuho ulit yung gilid ng ilog. Julius, sa ngayon ay nasa 15 meters ang taas ng tubig dito sa Marikina River. At kahit medyo umuulan ngayon, parang hindi naman nadadagdagan ang taas ng tubig na ito. Wala rin gaanong traffic dito sa Marikina at dahil nga humupa na ang tubig dito sa Marikina River, nagsimula na rin ang cleanup operations kanina. May mga truck ng bumbero nag-iikot sa mga lansangan dito sa Marikina para tanggalin yung putik na iniwan ng baha. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Daan-daang pamilya ang inilika sa Rodriguez Rizal dahil sa umapaw na ilog. Bukod sa tubig, perwisyo rin ang putik. Live mula sa Rodriguez Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta? Abay, siguradong pahirapan ang paglilinis dyan.
Cheryl, paglilimas ng putik ang buong araw na inatupag ng mga residente rito sa Barangay Manggahan sa Rodriguez, Rizal. Umapaw kasi ang katabi nilang Mango River kaya pinasok ng putik ang kanilang mga bahay. Nagpalipas ng magdamag ang nasa 200 pamilya sa covered court na ito sa Barangay Manggahan sa Rodriguez, Rizal. Umapaw kasi kahapon ng Mango River kaya inilikas sila ng mga otoridad. Kasama sa mga lumikas si Christine at 3 niyang anak. Binalikan niya ang kanyang bahay para ipagpatuloy ang paglilimas ng putik. Maiiyak na lang po. Magpapanibagong buhay na naman, magpapanibagong bibili na naman ng gamit, maghahanap ng pambili para may magamit. Kanya-kanyang dinis na rin ang mga residente. Pati ang katabing barangay, nakamonitor din sa umapaw na Mango River. Baka kasi umabot din sa kanila ang baha. Ang residenteng si Felix Hidaya, iniakyat na sa second floor ang ilang gamit. Nakataas talaga. Taas na yung mga rep, mga TV, second floor. Buti nakagawa na kami ng second floor. Rumaragasa rin ang tubig sa spillway sa pagitan ng Barangay San Isidro at San Rafael. Hindi muna ito pinadadaanan sa lahat ng klase ng sasakyan dahil na rin sa malakas na agos ng tubig. Cheryl, suspendido ang klase bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Rizal dahil pa rin sa nararanasang ulan dulot ng habagat. Bukas pa rin ang mga tanggapan na nakatuon sa serbisyong medikal, pagresponde sa disaster at emergency at iba pang basic at essential services na higit na kailangan tuwing may sakuna. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, pagdedeklara ng state of calamity sa Maynila, pinag-iisipan ni Mayor Isko para matulungan ang mga binaha. At bagyong Wifa o Krising sa China, halos tangayin ng hangin ang mga residente. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa ulang dala ng habagat. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, kaninang hapon ay abot tuhod pa ang level ng tubig baha sa ilang bahagi ng Maynila, kabilang na dito ang Espanya Boulevard. Pero pagdating naman sa Taft Avenue, baha pa rin hanggang ngayon. Kasama sa mga bahang parte ng Taft ay ang PGH, Malvar, Apasible, Pedro Hill, Padre Faura, NBI, Calao at UN Avenue. Wala itong pagkakaiba sa taas ng baha kanina. Pati tapat ng Luneta Park ay binaha rin. Kaninang umaga naman mabagal ang takbo ng mga motorista sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard. Kasing taas ng gutter ang baha rito kanina. Cheryl, sa HJ Atienza Elementary School sa Baseco, pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 100 pamilya matapos lumikas. Personal naman silang binisita ni Manila Mayor Isko Moreno at sinabi rin ng alkalde na plano niyang hilingin ang pagdedeklara ng state of calamity. Wala pa naman daw na itatalang nasawi mula sa epekto ng habagat. Hindi pa masabi kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center ang mga evacuee dahil sa patuloy na masamang panahon.
Cheryl, dito sa kinatatayuan ko ngayon sa Espanya Boulevard, humupa na ang baha at makikita ninyo na ultimo light vehicles, heavy, ay lahat makadaraanan na ito. Kung magkakaroon man ng pagbaha, ito ay mga puddles na lamang sa ilang mga bahagi ng Espanya. Ito yung mga kalsada o kaya iskinita na palalim naman. Pero para doon sa ilang mga bahagi dito, halimbawa sa may Earnshaw Street, sa may Lacson, nakikita natin bukod sa paghupa ng baha, nagsisulputan naman ang mga basura na patuloy pa ring nililigpit at nililinis ng waste collectors. At base naman sa pinakahuling tala ng Manila Department of Social Welfare, aabot sa mahigit 2,000 o 2,800 residente o 800 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal. Merymon Reyes. Weather update tayo mga kapatid. Kanina nga ang alas 2 ng hapon, itinaas na sa Tropical Depression Category o ganap na nga naging bagyo. Itong binabantayan nating low pressure area na mas malayo sa ating bansa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,120 kilometers east of Northern Luzon. Ito po ay nasa Tropical Depression Category nga na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Samantalang, meron pa rin tayong binabantayan low pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 170 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Ito pong bagyong Dante at ito pong low pressure area na mas malapit sa ating landmass or kalupaan ang humihila o nagpapalakas sa ating habagat o southwest monsoon na siya pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Ito pong bagyong Dante ay kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At kung papansin niyo itong ating wind simulation at wind map, makikita natin itong bagyong Dante ay posible pong umakyat lamang dito sa itaas na bahagi o dito sa ibabang bahagi ng southern Japan at hindi po natin nakikitang mag-landfall or tumama sa lupa. Ito naman yung isang binabantayan nating low pressure area, posibleng tumawid dito sa may area ng West Philippine Sea, pero may pagkakataon din po yan maging parte ng sirkulasyon itong bagyong Dante habang binabaybay niyan itong itaas na bahagi ng ating bansa. Habang umaakyat po itong bagyong Dante dito sa northeastern section ng ating bansa, although hindi magla-landfall or tatama sa lupa, yan po ay patuloy na magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw hanggang sa darating na weekend na magdadala po ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa katunayan, nakataas pa rin po ang weather advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Meron tayong inaasahang intense to kung minsan torrential rains dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, kasama po dyan ang Occidental Mindoro. Ito pong mga ganitong klase ng ulan ay posible pong magdulot ng mga malawakang pagbaha. Kaya doble ingat po tayo dito po sa mga lugar na aking nabanggit. Samantalang heavy to intense rains naman ang ating aasahan dito po sa probinsya ng Pangasinan, Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Rizal. Meron naman tayong inaasahang posibleng moderate to heavy rains ngayong hapon hanggang bukas ng hapon dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama po dyan ng La Union, Abran, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Yung mga areas po na wala pong nakataas na weather advisory, maula pa rin po ang panahon natin dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, maging dito sa itaas na bahagi ng Mindanao at posible rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil pa rin yan sa malawak na epekto ng enhanced habagat o pinalakas na habagat itong bagyong Dante at nung binabantayan nating low pressure area. Dito nga sa Metro Manila, patuloy po tayong makakaranas ng mga pagulan, dulot ng habagat, kaya mag-ingat po tayo. Although minsan tumitigil yung ating mga pagulan, huwag tayong pakakampante dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ating posibleng maranasang pagulan. Dahil nga sa ating habagat, kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pong magdala ng payong or bota at mag-ingat po sa mga areas na bahain at umiwas po tayo dyan. Yan po ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Cavite dahil sa matinding epekto ng habagat. Live mula sa Bacoor sa Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano kalala ang epekto ng habagat dyan? Julius, magapong malakas na ulan ang naranasan dito ngayon sa Cavite. Nagpalala pa nga sa sitwasyon ng pag-apaw ng mga creek na sinabayan pa yan ng pagkaroon ng brownout dito sa lugar. Mula sa Potter Road patungo ng Bacoor, Cavite, baha ang sumalubong sa mga motorista.
maraming stranded. Wala pang tulog. Galing akong duty sa airport. Graveyard ang duty ko sa Terminal 3. Tapos ito inabot mo? Ito inabot ko. 5:30 pa ako dito ng umaga. Hindi kami makatawid eh. Kanina pa ako mga 10. Mga 10. Simula doon, baha rin. Tapos hanggang dito. So na-trap na kayo? Oo, na-trap na kami. Sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, mistulang dagat ang kalsada. Baha rin ang kalsada mula sa Bacoor hanggang Imus. Ilang kilometro din yung nilalakad ng mga kababayan natin sa tubig baha dito sa Bacoor, Cavite. Yung iba kasi hindi maiwasang lumabas para bumili ng pagkain mula na magkaroon ng brownout kagabi rito. Kaya pahirap pa yung sitwasyon nila. Bukod sa baha ay wala ding public transport na masasakyan para makarating sa kanilang mga patutunguhan. Abot binti naman ang baha sa Barangay Bayanan. Pinasok ng tubig ang mga bahay at establishmentong nagsara muna dahil binaha na nga wala pang kuryente simula kagabi. Sa kabila niyan, ilang bata ang nagawa pang mag-swimming sa baha. Hindi ka taga-Bacoor pag hindi nakadanas ng baha rito. Kami na nag-a-adjust, walang ganun dito. May libreng sakay naman ang pamahalang lungsod ng Bacoor sa mga stranded. Patuloy rin ang rescue dahil sa epekto ng habagat, isinailalim na ang buong Cavite sa state of calamity. Sa tala ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction Office, 12 bayan at lungsod ang binaha. Aabot sa halos 500 pamilya ang inilikas sa probinsya. Julius, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Bacoor, Cavite. Ito yung area ng Binakayan. Makikita ninyo sa aking likuran ay tambak pa rin yung tao na stranded dahil hindi pa rin humuhupa yung baha rito sa lugar. No? Pero may ilang parte na ng Bacoor, Cavite ang may kuryente na ngayon. Kaya may mga ilaw na tayong nakikita pero mas marami pa raw mga bahay sa ngayon. Dito sa area ng Aguinaldo Highway ay wala pa rin kuryente at magdamag pa rin sila sa dilim. Kahapon naman ay nakatagpuan naman ng isang bangkay ng lalaki ang taga Cavite rin, ano? Pero wala pa raw nare-report ang PDRMO tungkol dito, kaya hindi pa raw nila to may bilang kung ito nga ay parte ng nasalanta ng habagat. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Inumaga na ang mga motorista sa NLEX matapos ma-stranded sa baha. Ang isang bus, abay nalubog pa nga sa tubig. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano na ang lagay ngayon sa NLEX? Cheryl, maluwag yung daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway simula pa kaninang maghapon. Kung nakikita ninyo sa aking likuran, maluwag yung traffic flow. Ibang-iba ang sitwasyon kagabi kung saan marami sa ating mga kapatid na motorista ang talagang stranded. Nasa 6 na oras silang natrap dito sa NLEX dahil sa tumaas na tubig baha. Abot dibdib ang tubig sa bahagi ng NLEX sa Paso de Blas Interchange sa Valenzuela kagabi. Sa taas ng tubig ng baha, kahit ang isang bus ay nalubog. Rumisponde naman ang mga rescuer at gumamit ng lubid para masagip ang mga pasahero. May mga sasakyan ding iniwan na lang ng mga may-ari dahil nalubog na sa tubig. Umabot sa 6 na oras na stranded ang ilang motorista. Sa kalagitnaan ng traffic, may mga vendor nang nakalapit para magtinda ng instant noodles at biskwit sa bahagi ng Mindanao Avenue exit. Napabili na ang mga motoristang naiinip na sa kanilang mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, naipon ng gusto ang tubig sa maghapong pag-ulan. Bagamat gumagana naman ng maayos ang pumping stations. Di na raw kayang marilis lahat ng tubig palabas ng NLEX dahil baha na rin sa mga karatig na lugar. Isa nga sa pinakaapektado ang Valenzuela kung saan nasa 22 barangay ang naapektuhan ng habagat. Sa drone video na ito makikita sa boundary ng Valenzuela at may Kawayan, Bulacan ang pila ng mga sasakyang di makatawid dahil sa mataas na tubig. Kahit mga trailer truck ay hirap ng makadaan. Isa lamang itong truck na ito sa maraming sasakyan na nakita namin dito sa kahabaan ng Dalandanan, Valenzuela na nasiraan o tumirik dahil sa taas ng tubig baha mula pa kahapon hanggang kaninang umaga. Itong kalsadang ito sa Dalandanan, yung tubig baha mula tuhod hanggang halos hanggang dibdib daw kapag kalakasan ng ulan. Pag naglalakad dito, iba yung ingat lamang po dahil maraming mga butas-butas o malalalim na lugar. Para iwas disgrasya po, magdahan-dahan na lang. Nakasalubong din namin ang mga kapatid nating naglalakad. Ang iba, tulak-tulak ang kanilang mga motor. Pinatay ko lang kasi baka tumirik. Gaano po kahirap na ganito kataas yung baha? Mahirap talaga sa gabal sa trabaho. Ay mahirap po. At saka hindi mo alam magkakaroon ka pa ng sakit. Okay, paano kayo nag-iingat? Nakalubog kayo ngayon sa baha? Wala po. Wala na pag-iingat.
Sinuong na lang po. Bahala na, ganun. Basta makauwi. Opo. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, halos kasing tindi na ng bagyong Karina ang hagupit ng habagat sa kanila. Umabot na sa 9,000 ang inilikas o nasa 3,000 pamilya. Problema raw ang mahikipot na kanal kaya agad umaapaw ang tubig. DPWH has to review our canals. So yung disenyo ng kanal natin ngayon hindi na pwedeng makitid, kailangan ng laparan. Tulad lang po ng kalye, may road widening. Ngayon po dapat may canal widening and DPWH and also dredging. Cheryl, paalam lang natin sa mga kababayan natin sakaling nahihirapan pa rin sila maghanap ng mahasakyan. Pauwing Valenzuela, may mga nakaantabay pong truck dyan ng LGU simula sa monumento, babiyahe hanggang Dalandanan, Valenzuela para po kayo'y makauwi na agad sa inyong mga mahal sa buhay. Yan po ay libreng sakay. Dito naman sa NLEX, umuulan pa rin simula kaninang 4:30 ng hapon pero gaya kanina, maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko at monitoring closely naman dyan ang pamunuan ng NLEX para hindi na mangyari yung nangyaring sakit sa ulo kagabi dito sa NLEX. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Tila nilamon naman ng malaking ulap ng Typhoon Wifa o Bagyong Krising ang bahagi ng China. Sa time-lapse video, makikita ang napakakapal na ulap sa lungsod ng Zhuhai sa Guangdong Province. Nakakatakot din ang lakas ng dalang hangin ng Bagyong Wifa. Katunayan, maraming residente ang tinangay ng hangin. At sa lakas nga po ng Bagyong Wifa, napabagsak nito pati ang malaking puno. Nadaganan ang isang sasakyan sa lungsod ng Shenzhen. Ligtas naman ang driver. Ang Typhoon Wifa ang nanalasa sa Pilipinas na Bagyong Krising. Nauna na rin itong humagupit sa Hong Kong bilang isang severe tropical storm. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga mainit na showbiz balita ngayong Martes. 3 pang fresh faces ang makakasama natin sa upcoming kapatid show na Vibe. After Anna Ramsey, pasok din po as Vibe jock si Ryle Santiago. With his charm and energy, swak talaga si Ryle sa youthful vibe ng Vibe. Dahil the more the merrier nga raw, join din sa Team Vibe sina Kitch Minimoto at Paulo Angeles. Ang Vibe, ang pinakabagong music countdown show ng TV5, coming this August. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Abot dibdib ang baha sa Las Piñas at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Gumawa na nga ng tulay ang mga residente para may madaanan. Live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta dyan? Julius, patuloy nga yung malakas na buhos ng ulan na sinabayan naman ng abot binti na pagbaha dito sa kahabaan ng Zapote Road sa Las Piñas City. At may mga ilang mga barangay nga na kung hindi abot bewang naman, umaabot sa dibdib ang taas ng baha at may ilan nga na umabot na sa unang palapag ng kani-kanilang mga tirahan. Abot bewang na baha ang sumalubong sa mga residente ng Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas. Halos lumubog naman sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Pamplona 3. Pati nga ang nakaparadang kotse na yan, lumutang. Ayon sa residenteng nakausap ng News 5, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw nang magsimulang nang tumaas ang baha. Sa bahagi naman ng Barangay Manuyo 2 Phase 2, lampas dibdib ang baha. Gamit, pati na ang mga sasakyang nakapark. Ganyan din kataas ang sitwasyon sa Barangay Pulang Lupa 2 sa Isabelita Subdivision.
Rumaragas ang baha naman ang nadatnan sa Aurora Drive at Rosa Street. Sa St. John St. Joseph Park Subdivision, abot dibdib na ang tubig. Kaya kinailangan na ng rubber boat para sagipin ng mga residente. Sa parehong barangay pa rin, umapaw na ang kanilang Centennial at sa Las Piñas River Drive kaya mas tumindi ang baha. Nagmistulang ilog naman ang kahabaan ng Zapote Junction dahil sa taas ng tubig. Ang ibang mga sasakyan, napa-U-turn na lang at hindi na sumugal sa pagbiyahe. May mga motorista rin na sinubukang suungin ng baha pero kalaunan tumirik rin. Pabalik na lang. Oo, para lalim eh. Hindi kaya ng motor eh. Napasukan yung karburador niya. Ang ilang tauhan ng DPWH abala sa paglilinis. Sa Muntinlupa naman, nagpamigay na ng coco lumbers ang LGU para pansamantalang gawing tulay. Abot tuhod na kasi ang baha roon at pahirapan ang paglusong ng mga residente. Gaya na lang ng Diaz Compound sa Barangay Putatan. Itong Diaz Compound nakalagay sa mataas na bahagi ng Barangay Putatan dito sa Muntinlupa. Yun nga lang, binabaha pa rin sila at ang reklamo ng mga residente dito dahil daw walang drainage system dito sa bahaging ito. Kaya't yung tubig, umaabot nga hanggang tuhod yung pagbaha at minsan daw pumapasok pa sa mga kabahayan rito. Si Aling Monet, naabutan pa naming kakatapos lang magsalok ng baha na pumasok sa kanilang bahay. Taon-taon na raw nila itong sakit sa ulo. Hindi lang naman po kami naapektuhan lahat naman po kami dito. Pag napuno po to, umaapaw. Hanggang dito po, yan. Nilimas din po sila sa mga bahay-bahay nila. 8 barangay sa Muntinlupa ang apektado sa pagbaha, kabilang na ang Barangay Putatan. Julius, kanina nga naabutan din natin yung mga tauhan ng DPWH dito na nagsasagawa ng paglilinis doon sa mga drainage na posibleng nabarahan at nag-cause nung pagbagal nung baha or pagtanggal ng tubig dito sa baha sa lugar. Yan muna ang latest mula dito sa Las Piñas. Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Barado ng mga basura ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City kaya natagalang humupa ang baha. Kasama sa mga bumara, sa pumping station ay isang sofa at ref. Ayon po sa MMDA, hindi dapat tinatapon sa mga estero ang mga sirang kagamitan at anumang uri ng basura. Malapit na umano maliit na umano ang drainage system at lalong nagpapabagal sa pagsipsip ng tubig ang mga nakabarang basura. Kakaiba. Ref at sofa. Grabe, no? Oo. Ay. At huwag magpakakumpiyansa kahit na medyo mahina na yung mga ulan, no? Hindi na ganun kalakas. May, minomonitor na namang Bagyong Dante. Si Bagyong Dante, pero maganda dyan, hindi daw siya tatama sa bansa. Pero ito, mai-enhance pa rin ito yung hanging habagat. So magtutuloy-tuloy po, marami pa ring areas ang walang pasok. Check nyo na lang po ang DILG FB page. Maraming probinsya na doon ang nag-announce na walang pasok sa klase at maging sa government offices. Ingat po tayo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan po nyo kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.